Magandang araw po sa lahat ng mga OFW. Kahapon po ay naitampok natin sa videos natin yung pangyayaring kinasangkutan ng isa nating kababayan. Actually, dalawa. Yung OFW po sa Jeddah na natagpuang patay at according po sa Rafi Tulfo in action, maging sa magulang ng lalaki, ang suspect na pinaghihinalaan nila is yung kasintahan ni kabayan dahil bago mangyari yung matagpuang wala ng buhay si kabayan, ang huli di umanong nakita o makasama yung babaeng OFW. Para maging malinaw lang ang lahat, dahil nakausap ko rin po yung Polo kahapon, i-interview natin si ma'am, tatanungin natin kung anong nangyari talaga, i-explain niya rin sa atin kung ano yung ginawa ng Saudi government sa pag-interview sa kanya, sa pag-check sa kanya, para maging malinaw lang po sa mga OFW na pag may krimen, ay may proseso po ang Saudi Arabia. Maging magalang po tayo, respetado sa ating mga komento. Hello po ma'am, Yes po. pwede niyo ho bang isalaysay sa amin kailan nangyari ito, saan, at ano ang naging takbo ng inyong pagkikita bago mangyaring yung hindi inaasahan? Ganito po kasi yun. Noong December 28, nag-post po ako sa Jada Group. Tungkol po sa picture po yun. Picture po namin. Nung bago kami naghiwalay na po kami po, nagkita pa rin po kami doon. Tapos, hindi niya alam na natulog siya, na pinicturean ko siya, nag-selfie-selfie ako, ganun. Yun po yung pinost ko doon sa Jada Group. Ngayon, may isang kaibigan niya nakakita, NSS, sinabi sa kanya. Kaya dinilit ko kaagad yung post ko na yun. Kasi alam ko malalaman na niya. Noong December 29, yan yung nalaman na niya. Nag-message siya sa akin na ano naman daw ginawa ko, bakit ko na naman daw siya pinost saan, social media, pinapahiya ko na daw siya, parang awa na, pakidelete naman po, Joy, sabi ng gano'n. Kaya po, sabi ko sa kanya, dinid mo ako may message niya, inignore ko. Tapos tawag siya ng tawag sa akin 4 na beses, hindi ko pinansin. Pagkalimang tawag niya na nun, sinagot ko. Sabi ko sa kanya, bakit? Anong kailangan mo? Sabi ko sa kanya nung time na yon. Sabi niya, ano na naman yung pinost mo? Sabi niya ganun. Ba't mo na naman ako pinahaya na naman saan? Sa social media? Sabi ko, o bakit? Ikaw din naman, pinahaya mo rin naman ako. Sabi ko sa kanya. Kaya sabi niya, sige, sa kanal tayo. Sabi ko, di ba may jowa ka na? Sabi ko, di ba may jowa ka na sa Pilipinas? Sabi ko sa kanya. Sabi ko, sinong jowa mo sa Pilipinas? Sabi niya, kababata ko yun. Sabi niya ganon. Oh, tapos may jowa ka sa Pilipinas. Bakit ano yung nalaman ko? May babae pang naghahatid ng pagkain sa'yo sa trabaho mo. Sabi ko gano'n sa kanya. Kaya sabi ko, hindi ka pa rin nagbabago. Kaya sabi niya, sige na sa Biyernes lang tayo magkita. Sabi niya gano'n, mag-book ka na lang ng gano'n. Kwarto, ganyan. Kaya doon ako napunta sa kaibigan ko. Kaya yun, Wait lang po nung ma'am. Biyernes, Ma masabat ko lang po 'no. Ano po bang oo, ipinost mo? Bakit mo ipinost si kabayan? yung picture po namin, picture po niya natutulog na nakahubad. So At nakahubad ang siya caption nung ko doon, nag-selfie ka? is, kung sino po nakakakilala sa lalaking 'to, hinahanap po siya ng asawa ng jowa niya. Parang nakita ko yun. At ako po yun. Ah, okey ma'am. Anong dahilan bakit humantong sa pagpo-post mo sa kanya ng gano'n? Kasi nung Sabado, nag-message sa'kin yung kuya niya. Hindi daw pinapansin ng kuya yung chat niya, mangangamusta lang naman daw siya, hindi naman daw siya manghihingi ng pera. Kaya chinat ko siya. Dinididman niya ako, tinatawagan ko siya, dinididman yung tawag ko, gano'n. Sabi ko sa kuya niya, sabi ko, "Pagbantaan ko kaya 'tong kuya mo, saka 'to magre-reply, eh. Pag binabantaan ko na magpo-post ako, yun magre-reply, tignan mo." Ayun nga, nag-reply nga po siya. Siya unang nag-reach. Kasi nalaman po niya. Yun po yun. Do'n po So nag-umpisa. so ibig sabihin ginawa mo lang yun to get his attention? Opo, Okey. So prior that ma'am, kayo po ay wala na, hiwalay na? opo.
Gaano po ba katagal ang relasyon ninyo, if you don't mind? Umabot po kami ng 1 year and 8 months po. Sa 1 year and 8 months na yon, nabalitaan mo na may girlfriend siya sa Pilipinas and at the same time meron din siyang girlfriend sa Saudi Arabia. Kanino niyo po Oh, nabalitaan yun? ang ano po, yung may naging girlfriend siya dito? Opo. May contact pa rin naman po ako sa kanya kahit naghiwalay na kami. May contact pa rin ako sa kanya at may nagsabi din po sa'kin na kasama din niya sa trabaho, ang So nagsabi sa'kin. so Na ang nagkita sabi niya is ang nagsabi sa'kin ng kasama sa trabaho is may nagpa-deliver sa kanya ng pagkain. Kaya sinabihan ko siya nung time na yun, sabi ko, "Sino nagpa-deliver sa'yo?" Sabi niya, "Wala, ako lang yun." Sabi ko, "Wag ako, kilala kita, hindi ka marunong mag-online ng unorder." Sabi ko sa kanya. Sabi ko, iyon nanahimik ako. Pero nung time po kasi nagkita na kami, ma-shortcut po, eh. Nung so time na nagkita kami po nung Biyernes, okey pa kami nung umaga nun. Dumating ako ng madaling araw, 5:16 ako dumating dun, maya-maya dumating siya. Una akong pumasok, umupo lang ako upuan doon, tapos siya nakatayo, naghubad siya ng damit niya. Madilim po kasi yung kwarto, eh. Nilagay niya yung mga gamit niya sa lamesa, tapos dumiretso siya dun sa higaan. Ang sabi niya is, "Halika dito." 3 beses niya ako tinawag, "Halika dito." Sabi ko, "Bakit?" Sabi niya, "Halika nga dito." Sabi niya, "Magpakasawa ka." Sabi niyang gano'n. Sabi ko, "Mag-uusap lang naman tayo." Sabi kong gano'n, "Mag-uusap lang naman tayo tsaka may trabaho ka mamaya. Kaya ayokong mapagod ka." Sabi ko sa kanya. Kaya nung lumapit ako sa kanya, yun nga po, may nangyari po sa amin nung time na yun. At saka po, pagkatapos po may nangyari, yun po nag-uusap po kami, kinumusta niya yung buhay ko. Sabi ko, "Eto nahihirapan sa ginawa mong gulo sa buhay ko, inaayos ko yung pamilya ko na sinira mo. Kahit stress na ako, pinipilit ko yung sarili ko na maging okey." Tapos kaya nga po, tapos nung nagkuwento siya na may girlfriend siya ganyan, tawa siya ng tawa ganyan, tapos may babae pa siyang niloloko para pagkapirahan para hingian ng pagkain, kasi pagkain daw yun, eh, grasya daw yun, eh, ba't niya aayawan? Dun po ako na-trigger sa sinabi niyang gano'n na may jowa na sa Pilipinas, may babae pang ginagamit dito, tapos ako gusto mo makipag-sex pa sa'kin. Sabi ko, "Wow, galing mo talagang babaero ka." Sabi ko sa kanya. so Tapos kaya so yun, ma'am, yun yung nag-trigger sa'yo para i-post mo siya na opo, nakahubad-hubad? opo, para i-post ko siya, para ipahiya ko siya, sir. Yun yung naiisip mong Opo, panghihiganti sa ang kanya? gusto ko lang is mapahiya talaga siya, sir. So Tapos yung sinabi niya sa'kin na 'pag pinost mo 'yan makakasuhan ka ng cybercrime, sabi niyang gano'n sa'kin. Ako sabi, "Libel ba 'yun?" Sabi niya. Eh, sabi ko, "Wala akong pakialam dahil pinahiya mo na ako. Pinahiya mo na ako noon." Sabi kong gano'n. "Ano pang kahihiyangan ko, ma'am, aabutin ko? Pinahiya mo na ako no'n." Sabi ko sa kanya. ma'am, Kaya paano po tinulak kayo mo ako sa pinahiya? ganito. Sorry po, paano po kayo pinahiya ni kabayan? Ayun nga po, nung nalaman ko na nabuntis ako, nagmakaawa ako sa kanya makipagbalikan. Kasi kasi hindi ko kayang magpalaki ng bata na walang ama. Ayokong matulad yung bata na sa kanya na iniwan lang ng nanay ng 1 taon, saka iniwan lang sa lola't lolo. Tapos yung time na yun, hindi pa alam ng magulang ko nung time na yun na buntis ako. Kaya natatakot ako baka patayin ako ng papa ko, gano'n. Kasi kilala ko kasi yung papa ko, eh. Ma'am, Tsaka yung magulang ko po is pastor-pastora, sir. Kaya sobrang kahihiyan po yun sa amin, sir. okey ma'am, to cut you there, nabuntis po kayo, kailan po yun ma'am? Opo. Ano po yun, mga May. Pero May, hindi June, sa July natuloy, po nilaglag ko na po. Alam ko nilaglag malaking mo? kasalanan yun. Alam ko malaking kasalanan yun pero no choice ako, sir. Ma'am, nung nabuntis ka nandiyan ka na sa Jeddah, Opo, diyan mo rin nilaglag? opo. Oh, Kinaya ko po at wala pa akong choice nung time na yun, sir. Dahil sobrang nagmakaawa ako sa kanya, sir.
Sobra-sobra halos magpakamatay ako, nagse-send ako sa mama ko ng picture ng may kutsilyo sa tabi ko kasi parang gusto ko na ring mamatay nung time na yun, sir. Okay, Pero ma'am. kinaya ko, sir. So, pagkatapos nung naging hindi ninyo magandang pagtatagpo nung gabing yun, ano po ang sumunod na nangyari at bakit po humantong sa natagpuang wala ng buhay itong si Kabayan? Ayun nga sabi niya sa'kin, sir, na 'pag pinost ko yung mga picture na yan magpapakamatay na lang daw siya kasi wala na daw siyang mukhang ihaharap sa pamilya niya, sa mga kaibigan niya dito. Masyado ko na daw siyang pinahiya dito sa Saudi, sa ibang bansa, gano'n. Sabi ko, "Wala na akong pakialam," sabi kong gano'n. "Tinulak mo sa pagiging ganito," sabi ko sa kanya, sir. Sobrang nagmakaawa siya sa'kin, sir. Nagmakaawa siya na 'wag ko ituloy, gano'n. Babalik daw siya sa akin, sir, sabi niyang gano'n. Sabi ko, "Wag na, huli ka na." Sabi ko, "Huli ka na, inaayos ko na yung pamilya ko, gusto kong maging maayos na yung pamilya ko." Sabi ko sa kanya, sir. Kaya nun, nang matapos na umiiyak pa siya nun, sir, nakita pa narinig pa yun ng ano, ng may-ari nun, eh. Tapos nung nakaidlip na siya dahil puyat po siya nung time na yun, nakaidlip siya, umalis na po ako. Ma'am, so yung may-ari ng bahay ay Pilipino? Opo, Yun din po ba yung sinasabi ng magulang ni Kabayan sa Raffy Tulfo na tumawag yung may-ari ng Transcend? opo. Siya pong So, tumawag sa akin nung time na yun, mga 1:26 ng hapon dito. Tinawagan 1:20 niya ako kasi 1:26 ng hapon. 1:26 ng hapon nila Opo, nakita na nandun pa yung opo, lalaki. opo. 'Di Ma'am, patay na po siya. Ang sabi niya sa'kin na, "Ma'am, balik ka po dito, yung kasama niyo po nagpakamatay." okey. So, ang unang nakakita is yung may-ari ng bahay. Kaibigan niyo ho ba yun? Opo, So, nung nagpunta po ba kayo agad dun nung araw na tinawagan kayo? opo, nagpunta po ako, eh, malayo po kasi yung lugar namin sa City. Sino po tumawag ng pulis? Sila din po. Sila po Pagkatapos ba nila akong tawagan, tu tumawag po sila ng pulis, sila po tsaka bang ng ambulansya. sila po ang unang, in-interview ng pulis. Sila po ba'y dinakip Opo, din ng kapulisan? opo. Sila unang in-interview dun saan po, ng police station. So, ano po yu Tatlo po kami. okey. Ma'am, puwede niyo ho bang isalaysay? Nakita niyo ho ba yung katawan ni Kabayan na wala ng buhay? Ano yung Hindi ilarawan po, niyo lang po. Hindi niyo na po nakita. hindi na po kasi si ate na lang nag-ano sa'kin nun, yung nagsabi, sabi ko, "Ano ba nangyari ate?" Sabing gano'n, nakita na lang daw niya pagbukas siya ng pintuan, nakita na daw niya duguan siya do'n sa may, sahig na may hawak na kutsilyo. Eh, tinanong ko siya, "Saan saan ba may sugat?" Sabi niya, "Bandang tiyan daw." Gano'n. Kaya sa kanya ko na nalaman kasi pagdating ko po doon, hindi na po ako pinaakyat ng pulis do'n sa taas. Sabi ko, "Gusto kong makita yung katawan." Ayaw na po nila ipakita sa'kin. Tapos doon pa lang po sa lugar na yon, kinuhan ako ng mga pulis, tawag nito, ng medic. Chineck nila yung katawan ko, yung mga paa ko, yung mga ko, fingerprints ko, gano'n, chineck na nila. Tapos nung dinala naman na kami police station, in-interrogate din kami doon, kaming tatlo, tinanong po kami kung anong nangyari, gano'n. Sabi ko, bumalik po ako dito para makipag-cooperate po, kasi iniwan ko siyang buhay pa. Kaya nagtaka ako, na-shock ako nung nalaman kong sinabi ni ate no'n na nagpakamatay na siya, gano'n. Kaya sobrang shock ko nung time na yun na nanginig ako na hindi ko alam pakiramdam ko nung time na yun. Ma'am, base dun sa Raffy Tulfo in Action na live stream, Opo. sa kanilang pakiwari po, kayo po yung primary suspect. Iyon nga po narinig ko, yung sinabi ng pinatay ko. Anong katotohanan sinabing pinatay ko, sir? Nakita ba nila mismo, sir? Puro sila haka-haka, sir, dahil galit sila sa'kin. Dahil ako yung huling kasama kaya ako na kaagad. Hindi niya alam yung utak ng anak niya, sir. Isa pa po siguro ang, dahilan na kung bakit kayo ang tinatawag na suspect dahil sa At saka, nabanggit sir, ng noon pa naman talaga, sir, galit na talaga sa'kin yung nanay niya sa'kin, sir, noon pa.
Nabanggit po Nung kasi bago pa lang sa kami magkarelasyon yan, sir. Ayaw niya sa'kin, sir, talaga. nabanggit po kasi dun sa tulpo na may pagbabanta daw kayo sa posting. Pagbabanta. Anong pagbabanta, sir? Na ako'y papatay o pagbabanta na ipo-post ko siya o ano ba? Yun lang Anong po ang klaseng hindi pagbabanta, sir? Specific niya. Anong pagbabanta? nabanggit po doon sa Rapi Tulfo din na kayo po Ang ay alam ko kasi yun sa post inabsuelto. lang yun, eh. Nabanggit po sa Tulfo na kayo po ay naabsuelto, nakalabas ng kulungan. Sino po ang nagpalabas sa inyo sa kulong? Yung time na yun kasi, sir, day off ko yun. Walang kaalam-alam yung amo ko nung time na yun. Nung gabi, kasi tapos ng investigasyon, tapos na kami pumunta ng ospital para yung medical. Kaya sabi ng pulis sa'min, puwede na daw kami i-release. Kaya So, nung time na yun, sabi ng pulis kailangan namin maghanap ng kafil na, Saudiya. Kaya oo. wala akong choice, kailangan kong tawagan yung amo ko. Oo, kasi sa Saudi Arabia kapagka Kasi walang kaso, personal of interest pa lang kami, hindi kami puwede i-detain doon, sir. tama Kaya po. nung time na yun, nung nalaman ng amo ko na nandun ako sa police station, sabi ng amo, hindi nagbigay ng pera yung amo ko doon. Hindi, sir. Tapos yung sinasabi nila nagbigay daw ang amo ko ng pera, gano'n. Wala pong gano'n nangyari, sir. Nasa harapan ako mismo ng pulis. Binigay lang ng amo ko yung calling card. Sabi ng amo ko doon sa pulis na kung may kailangan kayo, may problema, ako tawagan niyo. Kasi sila yung employer ko, eh. Yun lang po ang sabi ng amo ko. Tapos nung 'pag nasa labas na kami sa police station, sabi ng amo ko, "Simula ngayon kung magde-day off ka, sa loob ka lang ng bahay. Bawal kang lumabas or kung gusto mo umuwi ka na lang." Gano'n, 'yun sabi niya. Sabi ko, "Sige sir, okey lang." Ma'am, pagkatapos po nung investigasyon, interrogation sa loob ng kulungan, kamusta po yung Mhm. relationship niyo dun sa bahay na kung saan kayo nagkita? Ayun nga po si ate, 'di na sila makatulog doon po. Kasi nagpalit na din sila ng lugar sir kasi nga yung bahay puro na daw na lagi niya maalala yung itsura ni Joseph doon. Na-trauma po talaga siya kasi daw bakit do'n pa daw nangyari gano'n, iyak siya ng iyak. Nagkakasakit po yung mag-asawa dahil sa nangyari. Kaya hindi po sila makatulog sir. Okey ma'am, Tapos sabi ko kay ate din na, "Pareho lang naman tayo 'te." Sabi kong gano'n sa kanya. "Ako nahihirapan din mo 'te pero kinakaya ko talaga 'te. Iniisip ko yung anak ko." Sabi ko. "Anak ko lang iniisip ko sa lahat ng problemang 'to." ma'am sa pagkakataong ito, anong natutunan mo? Ako po, siguro ang natutunan ko lang is dito sa ibang bansa is yung kung nagpunta ka dito na pamilya mo iniisip mo o trabaho, siguro mag-focus ka lang sa mga gano'n, 'wag kang magpauto sa mga tao dito ng mga lalaki ba 'yan o babae ba 'yan, 'wag kang magpauto kung may pamilya ka sa Pilipinas. Dahil hindi lahat sasabihin nila na hiwalay na kami ng asawa ko, ganyan. Dahil hindi lahat totoo at dahil yung sinasabi nilang kabit, gano'n. 'Di mo rin ma-ano 'yan, eh, 'di mo rin masasabing mahal ka ng tao na 'yan. Kasi kung mahal ka kaya ka ipaglaban, eh, 'di ba? Eh, hindi kaya masasabi ko lang sa mga ibang Pilipino kung may mga ibang andiyan karelasyon gano'n. Siguro sa'kin para sa'kin natuto talaga ako, sir. Sana sana sila din, matauhan din sila sa may mga karelasyon na kagaya ko at saka bina-bash din po ako gan sir. Mahirap po 'yun, sir. Wala naman Nara silang alam, sir, sa sitwasyon, naranasan sir. opo, naranasan ko nga po 'yun at ako nga po ay isa ring biktima sa panghuhusga at, hinihinalang nakapatay din daw. Naiintindihan ko po ang sitwasyon ninyo. Wala tayo sa posisyon para sabihin kayo po ang killer, kayo po ang suspect dahil ikaw na nga po nagsabi na ginawa po ng Saudi government ang, tama, paraan pagdating sa mga akusado.
at hindi po Opo. kayo napatunayan na pumatay dun sa, kay kabayan. Ano po ang mensahe niyo sa magulang ni kabayan? Mensahe ko lang sa kanila sir, alam kong galit sila sa akin. Alam kong hindi sila maniniwala sa'kin. Pero masasabi ko lang sa inyo po, minahal ko rin naman kayo. Minahal ko yung anak niyo. Minahal ko yung anak niyo na mas mahal ko pa siya kaysa sa aking anak ko. Pero anong ginawa niya? Tinulungan ko na lahat-lahat siya. Tinulungan ko yung anak niyo dito. At alam niyo yun, kung anong tulong ginagawa ko sa anak niyo dito. Kahit ayaw niyo sa akin, pero pinaglaban pa rin ako ni Joseph sa inyo. May time pa na binak ka ng anak mo dahil sa akin. Pero sabi na pinagalitan ko yung anak niyo, "Bakit mo ginawa sa magulang mo 'yan? Nanay mo 'yan." Ako pa mismo nagsabi sa anak niyo na dapat tumatawag ka sa pamilya mo, hindi yung ako lang laging kausap mo. Sasabihin ng anak niyo na hayaan mo sila. Pinapayuhan ko yung anak niyo kasi yung anak niyo simula nung iniwan niyo yung anak niyo, sa lolo't lola niya naging malayo yung loob niya sa inyo at hinanakit ng anak niyo. 1 taon pa lang iniwan yung anak niyo. Kaya kaya alam ko yung mga sinasabi ni Joseph sa akin nun, mga hinanakit niya sa inyo. Kaya gano'n-gano'n na lang ang gusto kong tulong na gawin sa kanya. Kaya pinursige ko siyang kumuha ng lupa para sa inyo kasi alam ko wala kayong sariling bahay, wala kayong sariling lupa. Kahit nung nawawalan siya ng trabaho dito 3 buwan, pera ko ang ginagamit ko pambayad sa lupa niyo. Binigyan ko siya ng allowance dito kahit tinitipid ko yung anak ko sa allowance para lang mabigyan yung anak niyo ng pagkain. Kahit saan-saan ako naghahanap ng pera, mautangan lang dun sa amin para lang may pagkain yung anak niyo dito. Pero gano'n-gano'n niyo lang ako husgahan. Nagmakaawa ako sa anak niyo pero ang ginawa nung binigay ng anak niyo sa akin, sobrang sakit na binigay ng anak niyo sa akin sa totoo lang. Dahil nung nagmakaawa sa akin pinagbigyan ko siya, pinatawad ko siya. Pinatawad ko yung anak niyo sa makasalanan niya, pinatawad ko kasi mahal ko yung anak niyo. Kaya bakit ko papatayin yung anak niyo, mahal ko yung taong yun. Kahit naghiwalay na kami nun, mahal ko yung anak niyo. Hindi niyo alam na kahit nga na yung asawa mo nag-chat-chat sa akin na ganyan, may sakit yung tatay niya, binibigyan ko ng pera, pero hindi alam ng anak mo. Kasi naaawa ako sa asawa niyo, sa tatay mo na di alam ni Joseph na pinapadalan ko yung tatay mo, yung kapatid mo, di alam ni Joseph lahat yan kasi naaawa ako. Alam ni Joseph yan na maawain ako. Kaya bakit gano'n? Kayong makahusga sa akin, hindi niyo alam pinagdaanan namin dito. Sinabi ni Joseph sa'yo, yung sa nanay ni Joseph, alam mo yun. Sinabihan ka ni Joseph na nabuntis ako dito, pero ano bang sinabi sa anak mo? Kinonsinti mo na naman yung anak mo. Yan po kayo mahirap, eh, one-sided po kayo. Kaya Ah, sana po wag na po kayong mangganyan. Dahil di lang po si Joseph ang nahihirapan dito. Hindi lang po siya. Alam kong namatay na siya, gano'n. Masakit naman po nangyari sa kanya, pero kinakaya ko 'yan po. Yung mga nangyari sa'kin kinakaya ko. Pinapasa Diyos pa siya ng magulang ko. Pero ngayon kung ginawa niya 'yun, hindi ko na kasalanan 'yun. Kasi hindi ko naman siya tinulak na sinabing pakamatay siya, hindi ko naman sinabi sa kanya 'yun, eh. Wala akong sinasabi sa kanyang ganyan, siya lang lagi nagsasabi sa'kin ng ganyan. Pero bakit gano'n? Kasalanan ko na lahat porke babata siya sa'kin kasalanan ko na? Wala naman yun, eh, may sariling utak yung anak niyo, hindi lang ako. alright, Kaya wag niyong sabihin sa'kin, wag niyo isisi sa akin lahat. Dahil may kanya-kanya tayong utak. maraming salamat po sa oras ninyo at,
At least naging Tapos nakuha sir yung sa namin yung side cellphone niyo. sir, nag-message sa akin yung kapatid niya dito sir, pati yung tatay niya sir, nag-message sa akin yung cellphone daw niya tsaka yung wallet niya, ninakaw daw. Ano nga po Binagbintangan pa pa ako. Pinatay na nga daw siya dito. Pinatay ko na nga daw dito, sir. Sabi ng tatay ng kuya niya. Tapos tinakawan ko pa daw. Sabi ko, huwag kang magbintang kung wala kang ebidensya. Sabi ko sa kuya niya. ano po pala nangyari do'n, ma'am? Sir, yung wallet niya, yung cellphone niya, nandun yun sa police station ng araw na yun, sir. Nung nasa interrogate kami, sir, hawak ng police yung ikama niya. Of course, sir, yung ikama niya nasolve ng wallet. Kitang-kita ko mismo, kitang-kita namin tatlo, nandun yung wallet niya sa lamesa, pati cellphone niya. Kaya paano masasabi ng police na sinabi doon ng agency na wala daw doon? Alright. Eh, hindi Thank ko you very alam sir, much. baka kasi under investigation pa kasi yun, sir. Kaya ay wala akong hindi akong makialam dyan, sir. Alright. Basta Thank you very sinabi ko sa nila na hawak ng pulis yun. Okey. Salamat po, ma'am, sa oras na binigay ninyo at, nawa po ay naging malinaw din sa iba nating kababayan yung side mo. Kasi hindi ka nga po lumabas sa Raffy Tulfo at, Opo. salamat sa pagtitiwala sa amin. Rest assured Opo, po sir. na Kasi mas naniniwala naman kasi talaga ako sa iyo, sir. thank you very much po doon sa tiwala ninyo. Rest assured po, magiging, private po ang inyong, pagkakakilanlan sa'min. Sige po. Salamat po, sir. Thank you very much po, ma'am. Sige Mabuhay po. po kayo. Salamat.